sa ika-1 taon ng gyera kontra droga ng pamahalaan. The fight against illegal drugs will continue. Patuloy pa rin ang pagdanak ng dugo sa pagtugis ng gobyerno sa mga adik at tulak na itinuturing ng mga salot sa ating lipunan. Nito nga lamang buwan na ito, 81 katao ang patay sa loob lamang ng 4 na araw sa mga operasyong ginawa ng Philippine National Police. 32 sa Bulacan, 25 sa Maynila at 24 sa Camanava area. Ito na ang pinakamaraming bilang ng mga nasawi sa mga naisagawang drug operations ng pulisya sa loob lamang ng 1 buwan. Yung namatay daw kanina sa Bulacan, 32. In a massive raid. Ganda yun. Makapatay lang tayo ng mga another 32 every day, then maybe we can reduce the what ails this country. Well, actually, yung operation na yun, no, naging desisyon ng mga district yun, particularly ng Northern Police District tsaka yung Manila Police District. That's part of our campaign actually. Although tinatawag nila na one-time, big-time operations. It so happened during that time, siguro coincidence yun, na talagang may mga nanlaban, no? At talagang marami namang na-arresto. During that time, ang arrested doon ay nasa 457, just for 1 week's time. Pero nitong mga nakaraang linggo, ang pagkamatay ng isang menor de edad sa isang lehitimong drug operation ng pulisya, naging mainit na usapin. Si Kian de los Santos, 17 taong gulang, napatay sa Caloocan matapos manlaban daw sa pulisya. Ang kanyang inang OFW, umuwi agad mula sa Middle East upang makita ang labi ng anak. Ano ba yung mapapatunay ko na yung anak ko'y walang kinalaman, halos yung buong nasasakupan ng aming dito, tinitirhan, sila po yung nagpapatunay na wala naman po talagang kinalaman yung anak ko. Yun nga po yun na, mahirap ka na, parang nilulubog ka pa. Ano po laban namin sa mga tao nasa katungkulan. Gabi ng August 16, 2017, nagsagawa ng isang operasyon ng kapulisan ng NPD o Northern Police District sa Barangay 160 Caloocan sa pamumuno ni PO3 Arnelo Juarez. Pasado alas 8 ng gabi nang mangyari ang insidente. Ang sabi nila, pagpasok nila doon, nagagawa sila ng oplan na galugad dahil meron silang aarestuhin dapat. No? Meron yung alias Boy Negro yata, accordingly sa kanila. Meron silang hawak-hawak na warrant of arrest doon sa isang tao. And by chance, nakita nila si Kian, nung nakita na daw na may mga pulis doon sa area, biglang tumakbo ito. So nagduda sila, hinabol nila. Doon na nagkaroon ng putukan at doon na nangyari yung insidente na yan. Buhay ng binata nagtapos sa kanal na ito. Dito natagpuan nakasubsob ang bangkay ni Kian at may hawak na kalibre 45 na baril sa kaliwang kamay. May natagpuan din 2 pakete na hinihinalang shabu sa pinangyarihan ng krimen. Base sa spot report na isinumite ng mga operatiba, nanlaban daw si Kian. According to their account nga, ay pinutukan sila nitong bata na to. Nakasaad din dito na noong August 17, bandang alas 3:30 ng hapon, nadakip ng parehong mga operatiba ang isang Renato Loveras alias Nono na nagsasabing isang drug courier daw, si Kian. Kilala mo ba si Kian? Apo. Pero siya po yung laging nag-awat sa akin. Yung inorder ko po kay Neneng na basura, inutusan po ni Neneng yung Kian na yun para mag-abot sa akin. Yun po yung drugs. Pero ayon sa kanyang mga magulang, hindi sangkot sa anumang illegal na gawain ng anak at hindi daw siya kaliwete. Nagnegatibo din sa gunpowder ang binata na nagsasabing hindi ito nagpaputok ng baril. Iba ang kinikwento ng CCTV footage na inilabas ng Barangay 160. Kita sa video na bit-bit ng 2 pulis ang isang lalaking pinaniniwalaang si Kian sa isang basketball court. Ito yung pagkakataon na ipaliwanag niyo yung part ninyo. Sa naganap na Senate hearing noong August 24, inamin ni na PO1 Jeremiah Spereda at PO1 Jerwin Cruz na sila nga ang mga nasa video. Ngunit hindi si Kian ang kanilang hawak, kundi isang asset. And they have to prove that in court, no? Kung talagang hindi si Kian yung hawak nilang yun. Ngayon, kung talagang si Kian yun, then probably ang laki ng pananagutan dyan, no? At doon pa lang makikita natin that there is something irregular doon siguro, doon sa naging operation na yon. During our conference, one of the investigator
stated that no need sir kasi nung tinanong ko sila, umamin sa akin na sila yon. So PO1 Pereda, kayo po ba ang isa at saka PO1 Cruz, kayo ba yung dalawang humahawak kay Kian nung nakikita sa CCTV camera? Para lang malinawan. Kami po yung dalawang nasa CCTV pero yung sinasabi pong si Kian, hindi po si Kian yun. Yun po ay aming asset. Nagtutugma naman ang pahayag ng mga nakasaksi sa nakita sa CCTV footage. Nasalubong po namin sila. Dala-dala na po nila yung bata. Nakatake po yung ulo. Sabi ko, sino yun? Sino yun? Gumaganon ako. Pero tuloy-tuloy pa rin po ako paglalakad. Hanggang nandun ako sa likod nila. Tapos po, pauwi na po ako. Hindi ko po alam. Habang bumababa ako, sinusundan ko po sila. Doon pala sila papunta malapit sa bahay namin. Tapos po, bigla sila nagpapaputok. Wala naman po kalaban. Si Kian po, kinakapkapan nun. Maya-maya po, sinampal po siya nun. Kalibat kanan, dito po sa ano. Tapos sinitmuraan po siya isang beses. Tapos sinuntok na siya po sa dito po sa mukha. Huling sinitmura na siya po, sabi niya, tama na daw po kasi po, may exam pa po siya bukas. Kasi may pasok ko po siya bukas, tapos may exam pa. Umiyak na po siya nun. Ito po yung picture ni Kian na makuha. Kita po kahit sa damit niya na may tama sa likod. 5 araw matapos ang insidente, naglabas ang Public Attorney's Office ng kanilang sariling autopsy report. Pinatay siya. At wala kaming nakitang struggle, wala kaming nakitang evidence na nagkaroon ng firefight, at least dun sa kanyang katawan. Wala kami nakitang gano'n. Naglabas naman ng Public Attorney's Office ng kanilang sariling autopsy report. Ayon sa nasabing ulat, nagtamo ng 5 sugat si Kian. 3 mula sa entry wounds o mga pumasok na bala. At 2 mula sa exit wounds o mga lumabas sa kanyang katawan. Ayon pa rito, ang 2 entry wounds, isa na matatagpuan sa kanyang ulo at isa sa likuran, distant range at nasa iisang line of fire. Nasa paanan lang ni Kian yung first shooter, yung second shooter nando sa gilid niya sa left side ng body. Sa ulat naman mula sa PNP Crime Lab, 2 lamang ang naitalang balang tumama sa binata. Pero nagtugma ang 2 report sa pagsabing nakaluhod ang binata ng barilin ito. Upang masabigyang linaw ang mga nilalaman ng 2 autopsy report, ipinasuri namin ang mga ito sa kilalang forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Sa tingin ko, hindi naman standard forensic autopsy to begin with, yung ginawa dun sa 2. Kasi pag sinabi mong standard forensic autopsy, edi kompleto. Pero ang isang malaking question para sa akin, kasi bone of contention to yung tinatawag nating range of fire. Sabi nung naunang procedure, distant daw, malayo. Pero ang allegation ng second procedure, ang mga narinig ko, close range, very, very near. And in particular, I think ang tinuturo niya yung sa tenga, if I'm not mistaken. May pictures nga. That's good. At least between the 2, may documentation yung second procedure. 1 linggo matapos ang malagim na insidenteng sinapit ni Kian, dinagsa ng mga sumusuporta ang kanyang burol. Ang kanyang kaibigan si Maynard may handog para sa kanya. Ginagawa ko po ito para sa kaibigan ko na yumao. Ito lang may tutulong ko para sa kanya. Yung mga magsusuot po nito, yung mga kaibigan po ni Kian na taga Valenzuela po, mga taga Lourdes po na sumilip po rito sa ano po ni Kian. Lubos ding nanghihinayang sa maagang pagkawala ng binata ang mga nakakakilala sa kanya. Napakabait at sipag daw kasi niya. Kasi yung batang yan aral eskwela lang yan Pakabait na bata niyan Wala naman kami masasabi. Tsaka hindi yan mahilig sa galagala. Pangarap pa naman daw niyang maging isang pulis, kaya isang malaking kabalintunaan na namatay siya sa kamay nila. Ang kanilang hiling, sana'y makamit ni Kian ang hustisyang nararapat sa kanya. Bakit ganon? Inosente yung kaibigan ko. Bakit nila ginanon? Hindi naman po siyang addict na tao. Tunay na kalulungkot ang sinapit ni Kian mula sa mga kamay ng mga operatiba ng PCP7 Caloocan noong August 16, 2017.
Ang sinasabi kasi ng operative o yung chief of police o yung mga involved na police officers dun sa Kian's case ay hindi naman talaga nila target si Kian. Kaya nga yun ang tinitingnan natin, what led to the incident, no? It's really very important. What led to this incident? Patuloy pa rin ang paggulong na investigasyon sa pagkamatay ni Kian. Nasa ilalim na ng kustodiya ng NCRPO sa Camp Bagong Diwa sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jerwin Cruz at PO1 Jeremiah Spereda. Yung mga officers, they're in floating status, no? While the investigation is going on. Yung no less than the district director also, nirelieve ng national headquarters. Sa amin, sa PNP, wala kaming military justice system para itry ng sarili, no? Yung aming mga tauhan, unlike sa Armed Forces of the Philippines. Ang pwede lang namin is ay ilagay sa restrictive custody yung mga pulis namin, yung mga tauhan namin, at mag-conduct ng pre-charge evaluation, and kung talagang may probable cause, then they will face summary hearing procedure. Maglagay na rin kami ng initial recommendation na pakasuhan po yung mga involved na personnel. Kasi ang tinitingnan lang namin kung talagang nag-violate ba sila sa kanilang tungkulin bilang isang pulis. I saw the tape or tapes doon sa TV, and I agreed that there should be an investigation. Should the investigation point to liabilities by one, two, or all, there will be a prosecution, and they have to go to jail if convicted. That I can assure you, that there will be no luto-luto dyan sa because I really do not interfere. Susunod sa brigada, binalikan ng aming team ang mga datos na nakalap namin mula sa PNP upang alamin kung meron pang ibang mga minor de edad na nasangkot sa madugong gyera kontra droga ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 2,250 ang mga namatay sa police operations ng kapulisan. Ayon sa NCRPO Chief na si Police Director Oscar Albayalde, nag-iisang minor de edad na namatay sa lehitimong police operation si Kian. Based on our record, since July 1 na umupo yung ating Pangulo at linaunch natin itong kampanya laban sa illegal na droga o yung tinatawag nating war on drugs, no? 518 ang involved na minor dito. Doon sa 518, isa lang yung case ni Kian na napatay. Ngunit tila hindi ito ang kaso. January 8 ng taong ito, isa ring 17 taong gulang na binata na nagngangalang Hideyoshi Kawata ang namatay sa isang buy-bust operation ng PCP-1 sa Bagong Baryo, Caloocan. Ayon sa spot report na aming nakuha mula sa Caloocan Police Headquarters, pinaputukan daw ng binata ang mga pulis. Kaya napilitan silang barilin siya na kanyang agarang ikinamatay. Ayon sa kanyang nobyang si Alisa, hindi niya tunay na pangalan. Naroon siya nang nangyari ang insidente. Ang target daw ng mga operatiba noong araw na yon ang amain ng binata. Ngunit hindi siya natagpuan ng mga pulis. Bale mga 3 a.m. madaling araw. Pinapadapa po siya. Tapos ayun, umiyak na po siya. Sinasabi niya nakitulog lang po kami dito. Natakatak mo ako. Pero hindi pa talaga lumalabas ng kwarto. Di yung tiyan ko po nun medyo maliit lang po. Hindi po halatang buntis. Sinabi po ni Eden na buntis po siya. 5 buwang buntis si Alisa noon. Napilitan na lang siyang lumabas nang tutukan na siya ng baril sa ulo. Bumaba po ako sa salas lang, tapos bumaba po siya. May nakita po akong isang lalaki sa may kusina. Parang may kinakalkal siya dun. Tapos bumaba yung isang pulis, sabi, okay na ba yan? Tapos sabi ng lalaki, di pa po tapos boss. Ayun, mga lang po yun, 3 minutes. May pumutok na 3. Tapos tumigil 3 ulit. Narinig ko po sumisigaw si Eden. Gusto ko pa makita anak ko. 4 na buwan na nakaraan mula ng isilang ni Alisa ang anak. At sa tuwing nakikita raw niya ang anak niya, naaalala niya raw si Hideyoshi. Medyo naka-recover naman na, pero medyo masakit pa din syempre pag naaalala. Pero sa pagkakaalam mo, gumagamit ba siya? Hindi po. Galit, sakit, halo-halo, ganun, lungkot.
napakalaking kawalan. Siyempre, may naiwan din baby. Buti sana ako kung wala. Magpahanggang ngayon, lubos siya nangungulila sa binata dahil napakabait at maalaga raw siya. Ipinagmamalaki rin daw ni Hideyoshi nang malamang magkakaanak sila. At ngayon nga'y kapiling na niya ang kanilang supling, nais na lang niyang palakihin siya sa abot ng kanyang makakaya. Lumaki siyang maayos pagtapos ng pag-aaral, umangat sa buhay. Sana itigil niyo na kasi wala rin naman nangyari. Paano naman yung mga nadadamay lang? Wala lang din. Walang hustisyang nabibigay. Hininga namin ng pahayag ang PCP-1 Caloocan upang bigyang linaw ang pagkamatay ng binata, ngunit hindi nila pinaunlakan ang aming request. Kapansin-pansin na sa Caloocan din naganap ang pangyayari, pareho ng kaso ng 17 taong gulang na si Kian. Ngunit hindi kabilang si Hideyoshi sa naon ng nabanggit ni Director Albayalde na tala ng PNP ng mga menor de edad na namatay. Nasa ilalim pa rin ng investigasyon ang kaso ni Hideyoshi. Binalikan din ng aming team ang mga nakalap naming datos mula sa PNP. Dito, nakita namin ang isa pang menor de edad na napatay din sa isang police operation noong November 18, 2016 sa Barangay Tumana, Marikina. Saan po yung black file? Saan kahabaan? Itong kahabaan. Sino yung nahanap po sa black file? Hinahanap po sana namin Edlin Mejia, yung family po niya. Sinubukan naming hanapin ang pamilya ng nasabing binatang si Edlin Mejia. Hanggang sa makilala namin ang kanyang inang itatago natin sa pangalang Mary Ann. Kwento niya, nadamay lang ang kanyang anak sa nangyaring insidente. Magpa-5 na yun. Magpa-5 na ng umaga. Yun ang usapan dun sa labas, kaya daw nangyari yun. Dahil mayroon daw Muslim, na yung Muslim daw yun, minamanhunt na. Dun paglabas niya dun sa pangalawang gate, yung gate na yero, paglabas niya, biglang may pumutok. Yung lakas ng putok na yun, na isa muna, tapos dalawa, o magkahiwalay pa muna, tapos sabay gano'n na. Nalaman na lang niya na baril ang kanyang anak nang marinig niyang tinatawag siya ni Edlin. Pag akyat yung ganyan, narinig ko yung sabi ng anak ko, "Ma," sabi niya. Nakapagsalita pa talaga siya. Kaya doon, sabi niya, "Ma," sabi niya. Hindi ngayon, sabi ko, hala, doon ko naisip na yung anak ko pala pinalabas ko. Hala, si Edlin pinalabas ko. Eh, nagising na rin yung asawa ko sa yung dalawang anak ko na maliit. Sabi ko, talaga yun, takbo ko dito, papababa. Hila ako ng asawa ko. Diyan, nakahiga na dun sa, nakahiga na siya na nakadilat pa siya talagang. Inaantay niya pa ako, makikita niya ako talagang. Masakit talaga. Ayoko na nga, totoo sa'yo ko talaga, ayoko maalala yung mukha niya, yung tsura niya. Naawa ko sa anak ko dahil ganito na nga kami mahirap. Halos wala na kami makain. Tapos ganun pa nangyari, hindi ko alam kung paano hindi pa namin alam kung sino yung yun. Grabe. Sa nakalap namin impormasyon, siya po ay biktima lamang o maaaring kapitbahay ng mga gumagamit at nadamay lamang siya. Pagkatapos sa insidente right then and then, binalater ko ito na pinag-alaman ko na gumawa ng sariling imbestigasyon ng barangay kung ano talaga ang totoong nangyari. Nakahingi kami ng kopya ng logbook ng Barangay Tumana ng mga operasyon ng pulis na ipinagbibigay alam sa kanila. Naitala ng barangay ang oras at petsa ng insidente pero mali ang pangalang na ilagay. Hiningan rin namin ng pahayag ang Marikina City Police Station upang bigyan linaw ang nangyaring insidente. Nasa ilalim rin hanggang ngayon ng investigasyon ang kaso ng pagkamatay ni Edlin. Hindi siya nakahiga dito. Nung dinampot namin. Nandito siya na tumutululuhan niya. Nakadilat pa siya nun. Pagdampot namin, na siya. Saka siya pumikit pagdampot ko. Pagkarga ko sa kanya. Napakapait daw sa tuwing naalala niya ang anak, lalo na't nalalapit na ang kaarawan niya. Maglalabing-6 na taong gulang pa naman sana si Edlin ngayong taon. September 5 ang birthday niya. Malapit na siya mag-birthday. Ang sabi niya kasi nung nakaraan, sabi niya, "Ma, sa birthday ko gusto ko ganyan din." Ganun, mag-video okay, birthday niya. Pero nung bago siya namatay, ang pinaka-main na naging usapan namin nung gabing yun, sabi niya, sa sa pasukan talagang papasok na ako. Sabi niya, mag-aaral na ako. Sabi niya, mag-shift na daw siya.
Pero hanggang pangarap na lang ang hiling ni Edlin na maging mahusay na chef. Nagpahayag naman ng pagkabahala at pagkadismaya si Commissioner Gwen Gana ng Commission on Human Rights o CHR sa mga insidente na biktima ang mga menor de edad kagaya ni Kian. Ano ang paninindigan ng CHR sa mga pagkasangkot ng mga menor de edad sa mga ganitong operations? Dahil lang ilang mga kaso may namamatay sa kanila. Alam naman natin na itong mga minor de edad talagang dapat protektahan natin. Dapat hindi sila masangkot sa mga ganitong kaso at talagang tinatawag natin ang atensyon ng mga pulis na sa kanilang operations dapat mag-iingat sila na kung pwede ay talaga namang dapat wala sanang mamamatay. Dapat bang iba ang pagtingin o pagtrato sa isang kaso kung minor de edad yung nasangkot dito at namatay? Siyempre, sa lahat po ng mga pagpatay, dapat po ang pag-imbestiga, we have to observe due process. At alam naman natin na ang bata, kaya may special attention kasi they are part of the vulnerable sector of society. Kasi helpless yan mga bata na yan eh. Kailangan nila ng adults to protect them. Can you imagine na instead of protecting them, you kill them? Sagot naman ni Director Albayalde. We go to Kian's case. There's no way na malalaman mo agad na yung tao na yun, yung inaaresto mo yun, ay isang minor. Hindi naman nila pwedeng tanungin siguro kung ano muna yung edad ng isang inaaresto nila. Kung nakita natin na talagang minor yan, rini-release naman yan at rini-refer naman natin sa proper agency ng ating gobyerno. Specifically sa DSWD. Ba't kinailangan pa pong paputukan? Yes, yun nga ang sinasabi din natin. If and when na matunayan na talagang si Kian yun, yung hawak ng dalawang pulis, malaking pananagutan ito. At we see irregularity kagad dito. Dahil alam mo na na hawak mo na yung tao, hawak mo na yung bata, what happened next? Hindi naman natin ma-prejudge nga yung ating mga pulis din naman dito dahil ang investigasyon is going on. Meron din naman silang karapatan kasi para idepensa yung kanilang sarili dito. At pagdating sa usapin ng mga nanlalabang suspect, iginiit niya na hindi naman trabaho ng pulis ang pumatay. Even the President have said that. Ano ang mandate ng isang pulis? Arestuhin niya yung tao. Gawin niya lahat ang pamamaraan para arestuhin niya yung tao. Gaya nung nangyari, arestuhin yung suspect. Hindi barilin yung suspect. Ibang usapan na nga yun. Kasi pinuputukan ka na nga. Yun din ang sabi ng ating presidente. Binabaril ka na. You have to preserve your life also. Talagang tinatawag natin ang atensyon ng mga pulis na sa kanilang operations dapat mag-iingat sila na kung pwede ay talaga namang dapat wala sanang mamamatay. Kasi sa handbook ng Philippine National Police, guidelines nila sa human rights, ay dapat an operation must not produce any death. And if there is a death in an operation, it is a failure of the operation. Kasama ang pamilya at ngayon, yung labi ni Kian ay bubuhatin na at dadalhin sa truck. Di rin mabilang ang mga dumalo upang makisimpatya sa kanilang pamilya at mga sumama sa prosesyon para sa binata. Suot na rin ng iba ang mga ipinagawang t-shirt na may nakasulat na Justice for Kian. Dinala ang kanyang labi sa Santa Quiteria Church para sa isang misa. Pero bago makarating doon, idinaan muna ang prosesyon sa PCP7 para sa isang maikling programa. Bilang mga damayang Kristiyano ng ating parokya sa Santa Quiteria, kung saan ang minor de edad na si Kian Lloyd de los Santos ay nabibilang. Kami ay humihigpi at tumagay ng katarungan para sa kanya. Matapos ang misa, dinala na si Kian sa La Loma Cemetery. Di rin mahulog ang karayang mga apartment style na puntod kung saan inilagak ang kabaong. At
At matapos ang halos 7 oras, natapos din ang libing para sa binata. Kian, kuya, sana kung nasan ka man ngayon, sana safe ka lang lagi, tapos ingatan, bantayan mo na lang kami, yun, sabay-sabay kami magtatapos para sa'yo. At kahapon lang, August 28, 2017, nakipagkita ang mag-asawang Saldi at Lorenza de los Santos kay Pangulong Rodrigo Duterte upang pag-usapan ang kaso ng kanilang anak. Humingi ng tawad ng Pangulo sa hindi niya pagpunta sa libing ng binata. Samantala, kahit na halos 10 buwan na nakalipas, mahapdi pa rin para kay Mary Ann na maalala ang karumal-dumal na sinapit ng anak. Totoo lang, hindi sa akin, hindi maalis talaga na. Gusto ko talaga mabigyan ng katarungan yung anak ko. Kaya lang, sino? Di ba? Sino ang aanuhan ko? Sino ang kakasuhan? Sino ang ilidimanda? Sino ang pananagutin? Wala. Hiling naman ni Alisa na sana'y mapanagot na ang mga pumatay sa kanyang nobyo. Sana nakakatulog kayo ng maayos. Sana wag mangyari sa inyo yung ginawa nyo kay Ide. Kasi ang dami pa siyang pwedeng gawin sa buhay niya. Lalo't may anak pa siya. Sa pagpapatuloy ng gobyerno sa giyera nito kontra droga, hindi lamang ang kanilang mga buhay ang nasayang, kundi pati na rin ang kanilang mga pangako at pangarap para sana sa isang mas magandang kinabukasan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Bam Alegre, kasama sa iisang brigada.